na kung magdagdag yung langis. O ayan. So ayan. So natatanggal po siya. Guys, good evening. Isang pagpalang gabi sa ating lahat. So, magandang oras po sa ating lahat. So guys, ito po yung aking bagong gawa na oil regulator assembly. So, ito po detachable na po ito. Itong ating tangke. Then hindi na po tayo gumamit ng hose. So ang ginamit natin GI na lang na 1/4. Pero nagkabit pa rin tayo ng adjuster. So ang adjuster po natin dalawang control lang po, high tsaka low. So ang high nasa normal level po ang kanyang langis. So ang low nasa minimum po. So ayan po. Mag-oil testing po tayo ngayon. So titingnan natin kung accurate nga ba yung ating oil level doon sa ating chamber. So tara guys, saksihan natin kung talagang gumagana itong ating new innovation na ating air intake with adjuster na GI pipe ang ating gamit. So hindi na tayo muna nagamit ng hose. Sorry po. So ito po guys, itong tangke na to detachable po to, natatanggal po to. Ito po yung pinaka holder nya, no? So naiiwan po to. So mamaya papakita ko po. So ngayon open na natin yung ating ball valve. So ang adjuster po natin is nasa minimum level po siya. Ayan, nasa minimum level po siya. Siya nga pala guys, hindi pa ito totally yari itong ating regulator with oil tank. So maglalagay pa ako dito ng ng hawakan para sa adjuster natin. Then gagrind ko pa yan. Then ito. So pero konti na lang ang gagawin dito. So okay guys, i-open na natin yung ating ball valve para makita natin yung level ng langis, kung accurate nga ba doon sa ating chamber. So ayan, open na natin. Ilawan natin kasi medyo madilim gabi kasi. So ayan po. So open po natin itong ball valve. So ayan po. Ayan po siya. So ang ating adjuster po nasa minimum level. So mamaya papakita natin yung high level nya. So umpisa muna tayo sa minimum or low, sa low level. Sa low. So ayan, tingnan natin kung mag-auto shut off nga siya. Labot na yung designated na level niya dito sa ating air intake. So tingnan natin sa chamber kung may pumapasok. Wala pa. So ayan po, tumigil na po yung buhos ng ating oil.
So nasa minimum level na po siya. So tingnan natin doon sa chamber. So wala pang lumalabas. So wala pa siya. Ibig sabihin hindi pantay yung ating pipeline. Kasi hindi na tumutulo yun. So tingnan natin. So guys, hindi pantay yung ating pipeline. Ito kasi masyadong mahaba. Ito guys, hindi ito ang chamber na gagamitin ko dito. Ginawa ko lang na pan-testing yan. So kaya ito ang haba. Ayan. So hanggang dito lang po yan. Then ibang chamber po ang gagamitan ko nito. So yan po, nasa minimum level po siya. So kanina hindi umagos yung kanyang oil kasi hindi po pantay. So ngayon nilagyan natin ng sapin para tumaas siya. So sukatin po natin yung ating langis sa chamber kung gaano kataas. So ito po. So ulitin natin. So ito po yung guys, ito po yung minimum level niya. So ayan. So ayan po yung minimum level natin. So konti lang po ang laman ng chamber niya. Halos nasa 0.5 cm po. So ngayon guys, ipapakita naman natin yung high level niya. Yung high. So ito po yung guys. Pipihitin ko po ito pakaliwa. Tingnan natin kung may lumabas na oil, kung dumagdag ang oil niya. So ayan po. So ayan, dumagdag po yung oil niya. Kasi po nasa high level po tayo. Yung ating adjuster. Tingnan natin kung mag auto shut off siya. Ayun. So perfect. So nag auto shut off siya. So tingnan natin doon sa chamber natin ang dumagdag. So sukatin po natin yung kanyang oil doon sa loob ng chamber. So ayan po, dumagdag po siya. So ayan po yung pinaka normal level natin. So ayan po. So hanggang dito po siya. So ayan. So guys, ibig sabihin accurate yung ating regulator. So nakuha natin yung minimum level tsaka yung high level. So gumana po yung ating adjuster. So ayan po, naka shut off po siya. Kasi po naabot na po yung high level natin. So ayan po guys. So hindi pa po ito yari. Pero konting na lang to. Konting kembot na lang to, okay na yan.
Ito nga pala guys, kung may gustong may mga usunada nito, so PM lang po kayo. So ipopost ko po ito sa group natin, then sa ating YouTube channel. So ngayon, subukan natin na bawasan yung ating laman ng chamber kung dumadagdag siya. So po tayo ng lalagyan. So guys, ang ginamit ko nga pala dito diesel, kasi naubusan ako ng oil, ng used oil. Kaya lang medyo may halo na itong used oil, kaya medyo maitim na. sorry. Kaya bawasan po natin to Tingnan natin kung mag-autofill siya. Ayan po. Nag-autofill po siya na binawasan natin. So ayan, bawasan ulit natin. Tingnan natin kung mag-autofill siya. So ayan po, mag-autofill po siya. Ayan, bawasan na natin. So ulitin po natin, bawasan ulit natin. So ayan, nag-autofill po siya. Bawasan ulit natin. So guys, wala na. Ayan, meron pa pala. So ayan, nag-autofill siya. So ayan, binawasan natin. Yun, auto shut off siya. So yun po guys, yun po yung ating oil level testing ngayon. So kahit papano gumana yung ating new innovation. So ngayon ibalik naman natin sa minimum level. So yan. So lalagyan ko po ito ng ng hawakan dito. So para magandang pagpihit. So ilagay po natin sa minimum level, then bawasan po natin tong ating laman dito. Dito na lang. Subukan naman natin guys na pag naabot na yung minimum level niya, so bawasan natin itong nasa chamber kung mag-autofill siya. Kapag nag-autofill po siya na nasa minimum level, so ibig sabihin working po siya. So 100% gumagana po siya. So wala pa po itong wala pa pong gumagawa nito. Yung ating new innovation ngayon. So matagal ko na po itong naisip, kaya lang hindi ko pa magawa-gawa. So ngayon nagkaroon ng konting time, so kahit paunti-unti, so ginawa ko po. So dati po gumamit po ako ng hose para sa air intake. So ngayon naisip ko maglagay naman ako ng GI pipe niya. So
ayan po. Bali, nasa minimum level na po siya. So, ayan. So, nasa minimum level. So, yung langis niya. So, sukatin natin. So, ayan. Nasa 0.5 cm yung kanyang taas ng oil sa chamber. So, naka-shut off pa rin siya. So, ngayon guys, subukan nating bawasan tong laman ng chamber. Tingnan natin kung mag-autofill siya sa normal na level niya. So, ito po. Bawasan po natin to. Ayan. Then, tingnan natin kung mag-autofill siya. Baka wala ng oil sa tangke. Ayun. Ayun, nag-autofill siya. So, dahil binawasan natin ng oil sa chamber. So, ayan. So, bawasan ulit natin. So, ayan. Tingnan natin. Mag-autofill. So, delay po siya. Pero, mas maganda po yun. So, ayan. Autofill naman po siya. So, ito, binawasan pa natin. So, yan po guys. Yan po yung ating new innovation ng ating oil regulator. So, nakita nyo naman po na gumagana naman po yung ating adjuster. So, nasa minimum level po siya. Then, kapag binabawasan po natin, so, nag-autofill po siya. So, ayan po. So, ayan, naka-shut off po siya. So, ngayon guys, ulitin natin. Ilagay natin sa high level. Tingnan natin kung mag-autofill siya. Kung magdagdag yung oil niya dito. Papunta doon sa ating chamber. Okay? Pilitin na natin. Pakaliwa. Tingnan natin ha. Kung magdagdag yung langis. O, ayan. So, ayan. Nag-autofill po siya. Para maabot niya yung high level ng ganyang oil. So, ayan. Nag-auto shut off siya pag naabot na niya na yung designated na level niya. So, ayan. Auto shut off na po. Yan, tingnan natin. Ayun, nagdagdag yung ating oil sa ating chamber. So, tingnan natin kung dumami. So, ayan po. Ayan po. Nadagdagan po yung laman sa chamber natin. So, guys, yan po yung ating mekanismo dito sa ating new innovation na ating ginawa. So, hindi muna tayo gumamit ng hose. So, GI muna ang ginamit natin. So, sinubukan ko lang ito kung okay. So, fortunately naman, gumana naman. So, next video ko, sa part 2 nito, buo na po ito. So, may hawakan na po ito dito. Then, may pintura na po at may chamber na po siya. So, abangan na lang po natin. Siya nga pala, ipapakita ko pala sa inyo yung
tangke na to na ito'y natatanggal. So isarado mo muna natin yung ating bolt. So yan. So tapos na po tayo doon sa oil testing. So next video ko papakita ko yung fire test naman, kasama na yung oil testing, yung oil test natin. So ngayon papakita ko po ito kung paano po tinatanggal yung ating tangke. So detachable po ito, guys. So ito po yun. So ayan. So natatanggal po siya. So ayan po. Kaya napakadali pong linisin. Kung lilinisin nyo, kung halimbawa gusto nyo linisin yung loob ng tangke, so napakadali lang po. So okay po, ibabalik na po natin. So, madali lang po yung balik. Madali lang po yung balik. So ayan po. So ibalik na po natin. So okay guys, hanggang dito na lang po ang ating video. So next na video ko, so yari na po ito. Then may chamber na po ito. So mag-fire test na po tayo. Kaya sa ngayon yung pinakita ko lang dito yung kung paano yung yung mekanismo ng ating oil, na ang ating adjuster is built-in dito sa ating tube. So ito po yung bago natin na adjuster, na ang gamit natin ay GI. So okay po guys, so hanggang dito na lang po ang ating video. So maraming salamat po sa mga nanood, then sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga sumusuporta sa channel ko. So maraming salamat po sa inyong lahat. So and again, magandang gabi and God bless. See you next video. Bye bye.